Yan, nakikita nyo yan? Si Kiko Pangilinan. Alam nyo kung saan partido yan? Kung di sa pink, yellow. Pink, yellow. Basta yan, kalaban yan. Matik. Bakit yan lumalakad ngayon? May purpose yan. Sino ang mga kasama niyan? Mga dilawan din at mga pinklawan. Sila silang magkakasama kahit talunan na, gusto pa ding maupo sa pwesto. Ang simple, ang konsepto ganito, napakasimple. Kung ang layunin lang pala ng mga ito ay tumulong at makatulong sa mamayang Pilipino sa pag-unlad ng bansa, bakit hindi na lang manahimik at tumulong? 'Di ba? Bakit kailangan pa nilang humabol? Kasi hindi naman talaga pagtulong ang nais ng mga yan, kundi kapangyarihan para sa kani-kanilang mga agenda na sila din naman ang tatamasa. Kumbaga pabalat bunga lang na mabigyan ka, mabigyan ka ng ganito, ganyan, ganyan. Pero sa huli, yari na naman kayo. Lalong maghihirap ang Pilipinas. Lalong maghihirap. Kung i-check nyo ang profile niyan ni Kiko Pangilinan, puro pagpapaawa na at kunyari mabuting tao. Ganun ang ginagawa niyan ngayon. As usual, ganyan ang mga teknik ng mga yan. Tulong dito, mababait. Pero pag nakatalikod kayo, mga asong ulol na naglalawayan sa kapangyarihan. Lahat yan talagang palihim na umaatake o gumagalaw. Sa camera lang yan mababait, pero may mga pinapalakad dyan na mga tao na siyang sisira sa ulo ng mga kabataan at maiengganyo na iboto sila. So panoorin natin ha. Ganda ng ngiti ah. Ayan, si Joklo. Si Kabayo. So yan, nakita nyo no, nahagip ko lang yan sa profile niya. So alam nyo na yan, yung mga ganyan tactics nila na bait-baitan, tulong-tulong, alam na yan. So dapat maging aware kayo dyan. Madala naman kayo mga Pilipino. Iyan at iyan lang din naman ang gagawin yan. Hindi naman kasi yan magpapakita ng ugaling masama. Ngayon, walang ganun. Di nalaman na yung, yung pagkatao nila o motibo. Lahat yan mababait. Parang kaibigan mo. Kunyari mabait, pero tutuklawin ka. Yan din yun. So tuloy natin. Ito na yung sa SMNI na in-interview. Reasons na sinabi niya sa akin, it is because hindi siya pinagbigyan ng parang loto na hinihiling niya at the time na presidente si PRRD. So, itong tao na to, no, na namit ko at sinabi niya sa akin na wala naman daw kaming mapapala sa mga Duterte. Alam kong masama yung loob niya dahil at the time may hiniling ata siya na hindi siya napag-ito. So, yung kanya pong credibility as witness dapat po sa mga Duterte, para po sa inyo tainted. Wait po, kasi actually nung December, ako kasi po is may ibibigay sila sa akin actually million, pero ang gusto po nila is permahan po na kaagad yung affidavit. Pero So nowadays yan naman talaga ang technique talaga. Babayaran ka ng mga politiko o mga oligarko para manlaban o kumalaban
sa gobyerno at maghasik ng mga fake news katulad nga niyan na magwi-witness at magpapanggap na Davao Death Squad daw siya, na ingay maraming pinatay daw si FPRRD, tapos ibubuntong kay BP Sara. So kaya lumabas ngayon yang si Las Cañas para talagang pagtulungan si FPRRD dahil nga nagkakaroon ng lamat yung unit team, at una nilang dudurugin si FPRRD, kaya naglalabasan yung mga yan. So kitang-kita mo na pera, dahil sa pera kaya mong babuyin ang mga tao, kaya mong sirain ang katotohanan, at kaya mong iligay sa kapahamakan ang ating bansa at yung utak ng mga kabataan dahil sa mga kagaguhan na ganyan, na kayo lang din naman ang tatamasa ng mga fake news nyo na yan. Kumbaga hindi kitang-kita na hindi para sa bayan yung mga yan. So sino ba ang gumagawa ng mga yan? Yung mga dilawan lang, yung mga liberal party. Kasi hindi titigil yan hanggat hindi nagigising ang mga Pilipino, hindi nagkakaroon ng dunong, ng karunungan ang mga Pilipino, lalo ang mga kabataan, andyan at andyan pa rin yan para umatake. Gagawa yan ng mga paraan para makakuha ng mga tao. So yan lang din ang problema natin. Kaya dapat nakaobserba lahat ng Pilipino. Nag-aalibay lang ako kasi ayoko kasi ng yung mga nasa loob ng academia na gusto nilang pirmahan ko, no? Ito kasi si Arturo Las Cañas talagang humingi siya ng down payment ng 19 million, no? Actually, si Trillanes kasi is just a player. Kasi ang nasa likod po niya na pangbabayan, na pagpabagsak at that time na presidente, si PRRD, is mga taga-US, including itong sila Lloyda Luis, no? US ang nasa likod nito. So player pa rin si Antonio Trillanes. Narinig ko talaga na sinabi nitong si na humihingi siya na mag-down muna ng 19 million. 19 million is just down payment pa lang yun bago siya lumantad. So, lumantad siya nung ito pa po. Habang nag-meeting po kami, kaya po ako ngayon nagulat kung bakit nasali na si VP Sara. It is because mismo siya. Sinasabi niya na firm si VP Sara at saka yun nga, medyo stricta para daw galit sa tao ng papa niya. So, hindi niya yan minention si VP Sara, no? Naalala niyo nung February 2017 na nagkaroon siya ng press call, hindi niya minention si VP Sara. Alam mo kasi paid kasi ito si Arturo Las Cañas kasi noong 2022, no, lumabas na naman to siya, nagdagdag na naman ang statement niya, no, nagdagdag na naman siya ng mga tao sa statement niya because binabayaran siya for doing that, no, pero hindi niya pa rin minention si VP Sara. Ito na ngayon na minention niya na. Actually, ito siya nung I remember April 2017 nung lumabas ako. Tumawag yan. Galit na galit yan sa akin. And then, nagsabi pa yan na ipapapantay niya daw ako something ganon dahil nga na pinulagar ko sila na sila is mga bayaran. Ma'am, ngayon kung may bagong script, dinadawit pa si VP Sara, sino sa tingin niyo ang nasa likod nitong si Las Cañas? Ngayon, ang panahon ngayon. Trillanes, mga dilawan. Ngayon